Nagsisimula ang kwento sa isang mataas na gusali ng mental hospital na naliliwanagan sa ilalim ng buwan, at sa loob ng gusali sa room number 666, makikita ang isang pasyente na lalaki na nakahiga at nakatali ng tansong alambre sa buo niyang katawan, at isa ding pasyenteng lalaking maputi ang buhok ay handang magsagawa ng ilang electric therapy sa kanya at tinanong niya muna ang nakahigang lalaki kung may iba pa ba itong sasabihin. At sinabi ng lalaking nakahiga na naniniwala siya na kung ano ang nabanggit sa libro na ang kuryente ang makakapagpagaling ng katawan nito. Handa na siyang ipasok ang wire sa socket at sa kanya ito ipinasok sa saksakan at nagsimulang kumislap ang boltahe ng kuryente. Habang nanatiling sinasaksak ang kuryente ay binigkas ng lalaking maputi ang buhok na oras na para ibunyag ang katotohanan at titingnan nila ang magical moment. At ilang sandali pa ay ang pasyente na nakahiga sa kama ay niluluto ang buong katawan sa kuryente na halos makita na ang kalansay nito. Makalipas ang ilang oras ay tumunog ang alarm sa buong ospital, at lumabas ang usok sa loob ng pinto ng kwarto at nahulaan ng lahat na ang dalawang pasyente mula sa silid ay nagdudulot na naman ng kaguluhan. Agad na sumugod ang mga tauhan sa kanilang silid upang iligtas ang pasyente, at ang pasyenteng nagpakuryente ay mukhang nakakadepress ang kanyang buong katawan na nagkulay itim dahil sa maraming paso at ang buhok sa ulo ay naging kulot na may bula na lumalabas mula sa kanyang bibig na siyang nahihirapan huminga. Mabilis na dumating ang ambulansya upang agad na idala ang lalaki at ang lalaking pasyenteng maputi ang buhok naman ay pinipigilan ng isang staff dahil ayaw niyang manatili sa mental hospital at gusto niyang sumama upang malaman ang sitwasyon ng kasama niya. Sinimulan ng ipasok sa loob ng ambulansya ang pasyente na patuloy pa rin bumubula ang bibig nito. Tinulak ng maputing buhok na pasyente ang dalawang lalaking staff upang siya na ang magpatuloy na ipasok ang kasama niya sa loob ng ambulansya. Nagsalita naman ang lalaking staff na isama na lang din ang pasyenteng lalaking maputi ang buhok para maobserbahan din ito. Pinanood ng direktor ng mental hospital ang lahat ng nangyayari mula sa bintana ng kanyang opisina. Binigkas niya na sa loob ng kanyang mental hospital ay may iba't ibang pasyente at isa sa kanila ay isang astronomer. At makikita natin ang baliw na lalaking may suot na salamin na iginigiit sa mga kasama niya na hugis parisukat ang mundo at ang mga taong naniniwala na bilog ang mundo ay mga taong may sayad sa utak at kailangan magpagamot. Ang isang pasyente naman ay propesor ng medisina, at makikita natin ang lalaking kalbo na matagumpay na nakatayo na sinasabi sa mga kasama niyang baliw na naniniwala sa kanya na nahanap na niya ang lunas para sa mga lalaki na mabuntis at dahil sa pagkadiskubre niyang iyon ay lumuhod sila sa kanya. At mayroon din silang isang manghuhula na alam na malapit nang magwakas ang mundo at sinabi sa lahat ng mga pasyente na kanya nang natagpuan ang perpektong lugar upang magtago at dadalhin niya sila doon, at naunawaan ng direktor na lahat sila ay may iba't ibang libangan at ang pangalan ng direktor ng mental hospital ay si Direktor Shihag. At ang dalawang pasyente naman kanina na dinala ng ambulansya ay ang pasyente ng room 666, na nagngangalang Linfan na 19 years old at si Old Zhang naman na hindi alam kung ilang taon na ang kanyang edad. Pareho silang may palaging pagnanais na pumatay kapag sila ay inaatake. Makalipas ang ilang minuto sa loob ng ambulansya habang dinadala ang dalawa patungo sa ospital, tinanong ni Old Zhang si Linfan kung ano ang nararamdaman niya sa pagkakataong ito habang hawak ang karayom sa kamay niya. Sinabi ni Linfan na medyo mabuti ang nararamdaman niya na katulad ng sinabi ng aklat at ang lahat ng acupoint sa kanyang katawan ay nagbukas at nakita pa niya ang katapusan ng universe. Tinusok ni Old Zhang ang karayom sa ulo ni Linfan at tinanong kung ito ba ay maaring dahil sa itinusok niya ang karayom sa ulo nito. Habang sumisirit ang dugo sa ulo ni Linfan ay nagsalita siya at sinabi na may nakikita siyang berdeng bilog na hindi niya alam na sinasabihan siyang welcome my master at ang sistema niya ay na-activate na. Tinanong ni Old Zhang si Linfan tungkol sa sistema at sinabihan na para siyang baliw. Samantala ng umagang iyon ay may kakaibang nangyayari sa bundok ng Taishan, na makikita ang malaking paglubog ng lupa na may pagbiyak. Lahat ng mga hayop na naninirahan sa lugar na iyon ay biglang nagsimulang magkalat sa iba't ibang direksyon at nakakakita ng hindi maintindihang nagniningas na halimaw sa likuran nila. Gayunpaman wala silang oras para makatakas dahil mas mabilis ang halimaw na tumalon at lahat ng mga hayop at tao na naruroon ay nagkalat sa iba't ibang direksyon sa pag-atake ng umaapoy na halimaw sa kanila. Ang balita ay nag-ulat na may naganap na lindol sa Mount Taishan at saka may lumitaw na level 7 na halimaw na tinatawag na Devil Shave na tinuturo ng reporter ang halimaw na nagwawala sa kabundukan.
Dumaan ng mabilis ang ambulansya at makikita ang malaking screen sa gusali na binabalita na madami ang sugatan at nagpadala na ng mga tao ang gobyerno para tumulong, at binalaan ng mga tao na huwag pumunta sa Mount Taishan para sa kanilang kaligtasan. Samantala, nakarating na ang dalawang baliw na pasyente sa ospital at pinasok na sa loob si Lin Fan sa operating room, kung nasan habang siya ay sumasailalim sa operasyon at ang sistema ay nagpaalam sa kanya na nakahanap na ito ng bagong master at naghahanda na mag-activate ngunit napag-alamang mayroon ng bagong master na problema sa kanyang ulo. 3 minuto bago ang operasyon, sa loob ng operating room may boses ang nagtanong kung bakit ito na naman ang pasyente nila at mas malala pa ngayon ang kanyang natamong injury. At iniulat ng doktor na ang pasyente ay may mga tansong alambre na kinunekta sa kuryente na nakabalot sa kanyang katawan kaya nagtamo siya ng second-degree burns ngunit ang kanyang presyon ng dugo ay stable at ang kanyang pulso ay higit sa average. Nagsisimula ng lapitan ng anesthesia ng lalaki si Lin Fan, hawak ang mask tube upang ilagay sa mukha nito, gayunpaman sinabi ni Lin Fan na mabuti ang pakiramdam niya. Napatigil ang lahat at pinakinggan ang sinabi ni Lin Fan na ang paso sa kanyang balat ay dahil ang katawan niya ay nailinis na, at hiniling niya na putulin na lang ang lahat upang wala ng kinakailangang pang-alalahanin. Agad naman siyang sinigawan ng doktor na nagdusa siya sa paso dahil sa katangahan niyang mga ginawa. Sinabi ni Lin Fan na hindi niya kailangan ng anesthesia dahil kailangan niyang maramdaman ang sakit para sanayin at palakasin ang kanyang isipan at hindi ito maintindihan ng mga normal na katulad niya. Tiningnan ni Lin Fan ang aparato na hawak ng doktor, at sinabi na kung susubukan nilang lagyan siya ng anesthesia ay hindi niya ito babayaran. Gayunpaman, naunawaan ng surgeon ang naturang baliw na si Lin Fan ay wala namang pera kaya nilagyan na lang niya ito ng mask tube at nagsimulang mag-administer ng anesthesia. Sinubukan ni Lin Fan na labanan ang anesthesia at sinabi na kahit lagyan pa nila siya ng anesthesia ay lalabanan niya ito gamit ang kanyang kapangyarihan sa pag-iisip ngunit ang anesthesia ay mas malakas sa kanyang isipan at tuluyang nakatulog. Bumalik muna tayo sa nakaraan ng 10 taong gulang na si Lin Fan, makikita natin ang hawak nitong libro na binasa tungkol sa bakal na ulo na patuloy na pinupukpok ang ulo nito dahilan ng paglabas ng maraming dugo na siyang ikinagulat ng kanyang ina. Makalipas ang 1 taon naging 11 years old na si Lin Fan at makikita natin na sinusubukan niyang sunugin ang kanyang Junjun Elephant dahil sa nabasa na naman nitong libro tungkol sa mga espada na siyang ikinagulat na naman ng kanyang ina. Swerte na lang ay nakita kaagad ng kanyang ina si Lin Fan at napigilan bago pa man niya maihaw ang kanyang Junjun Elephant at ma-extinct ang angkan ng Lin family. Pagkatapos ng araw na iyon ang maliit na Lin Fan ay dinala sa isang mental hospital upang suriin ang estado ng kalusugan ng kanyang isip at sa kasamaang palad ay tumugma lahat ang inaasahan na meron siyang mental disorder na nasa level 5. Nakita ng kanyang ina sa report na hindi siya mapanganib sa lipunan ngunit maaari niyang saktan ang sarili. Nabitawan ng kanyang ina ang papel na siyang hindi makapaniwala at dahan daw ang nahuhulog ang papel sa lupa. Makalipas ang ilang oras sa kasalukuyan natapos din ang operasyon at makikita natin ang VIP na nakalagay sa kwarto ng pintuan, at si Old Zhang ay kumakain ng saging. Nakabalot ang buong katawan ni Lin Fan ng mga benda at si Old Zhang ay nakaupo sa kama katabi ni Lin Fan. Pagkatapos ay lumingon si Lin Fan kay Old Zhang at hiniling na tusukan siya ng karayom ng ilang beses. Kasama ang nagbabantay sinabi ni Old Zhang na natutunan niya kamakailan lang ang isang bagong gabay sa acupuncture batay sa kanyang katawan na siyang tinanong naman ni Lin Fan kung ito ba ay nasa earth level. Inilabas ni Old Zhang ang nakatagong kumikinang na mga karayom at sinabi na ito ay isang na-upgrade na bersyon. Sinabi ni Old Zhang na bihasa na siya sa universal level acupuncture at pagkatapos ay tinusok ang ilang karayom sa braso ni Lin Fan. Saka siya tumabi sa kaibigan at tinanong kung ano ang nararamdaman niya ngayon. Excited na malaman ni Old Zhang ang sagot at sinabi ni Lin Fan na narinig niya ang isang boses sa kanyang ulo at tinanong ni Old Zhang kung ano ang sinabi ng boses sa kanya. Gayunpaman hindi na niya naipagpatuloy ang kanyang pananalita, nang biglang bumaba ang vital signs niya at tuluyan nang nakapikit si Lin Fan. Pagkarinig nito ng nagbabantay ay agad na tumakbo ito sa pasyente at tiningnan ang vital sign ni Lin Fan, na siyang kaagad tumawag ng doktor para humingi ng tulong. Mabilis naman na pumasok ang mga nurse at inulat ng nagbabantay na ang pulso ni Lin Fan ay bumababa at ang kanyang braso ay maraming nakatusok na karayom kaya nagpasya sila na dalhin siya sa emergency room.
Sumigaw na ang isang nurse na kailangan nila ng tulong ng head doctor, samantala habang dinadala sa emergency room ay ang sistema ay lumitaw at ang pinakamalakas na tao ay na-activate na sa katawan ni Lin Fan pagkatapos nito ay makukuha niya ang pinakamalakas na martial arts manual. Samantala ang punong doktor ay nagpapahinga sa kanyang opisina pagkatapos ng operasyon na tumagal ng buong gabi. Sobrang pagod niya at inaantok at gutom na gutom, masaya niyang inilabas ang isang kahon ng pagkain na inihanda ng kanyang asawa para sa kanya. Tiningnan niya ang pagkain na kumikinang, nang magsimula na siyang kumain, biglang pumasok ang isang nurse sa opisina at sinabing nasugatan na naman ang pasyente at kailangan ng doktor na magmadali habang ang punong doktor ay nag-e-enjoy pa sa inihanda na pagkain ng kanyang asawa. Agad na nagbago bigla ang ekspresyon ng doktor at napatigil sa pagngunguya nitong pagkain. Galit na itinapon ng doktor sa sahig ang kahon ng pagkain at nagmura kung nababaliw na ba ang pasyente na iyon. Saka sinabi ng nurse na ang pasyente ay nagmula sa isang mental ospital at ang kanilang ospital ay hindi espesyalista sa lugar na iyon. Isang bagong araw ang sumisikat at ang kwento ay bumalik sa mental hospital. Pumasok ang sekretarya sa opisina ng direktor at sinabing tinanong siya ng manager ng sementeryo na alamin kung kailan dadalhin ang batang iyon para ilibing. Bago pa higupin ni Direktor Shi ang mainit nitong tsaa ay sinabi niya sa assistant na kanselahin na lang iyon dahil tumawag ang ospital sa kanya at ipinaalam na si Lin Fan ay ligtas na ulit at wag istorbuhin ang doktor hanggang sa masiguro nilang patay na ang pasyente. At dagdag pa ng direktor habang winuwagayway ang isang daliri nito na nagsalita na sinabi niya na ito ay sinabi na ng doktor ng 100 beses at ang doktor ay napakabata pa. Sa sandaling iyon ay may tumawag sa telepono ng direktor. Sinagot iyon ng direktor at may boses na sumigaw sa kabilang linya na sinasabing kakaligtas lang nila sa pasyente at ang tanga na pasyente na iyon ay sinaktan na naman ang sarili nito ulit. At makikita ang punong doktor na nagngangalang Li Leifu na Vice President ng Huatian Hospital na sumabog sa galit at sumigaw kung pinaglalaroan ba siya ng mga pasyente niya sa mental hospital at hinampas ang kamay nito sa lamesa na may pag-umbok ng ugat sa kamay nito. Lumingon ang direktor sa assistant niya bago umalis at sinabing nakakailanganin na nila ng libingan, namuti na lang ang mata ng assistant at naguguluhan na. Sumagot si Direktor Shi kay Dr. Lee at tinanong kung nasa emergency room na naman ba ang pasyente. Galit naman ang tumugon ng doktor na kakaligtas niya lang kay Lin Fan at ilang oras pa lang ang nakalipas at huling beses na niya itong ililigtas at baka dadalhin na niya ito sa kanyang kinalalagyan. Biglang tumayo ang doktor sa galit ng sabihan ng direktor na sila na muna ang bahala sa pasyente at mag-alaga, mas lalong nagliyab ang mata sa galit ng doktor at sinabi kung ganun pala ay uutusan niya ang mga kapwa niya doktor para pira-pirisuhin ang mga katawan ng pasyente para sa kanya. Nang marinig ni Direktor Shihag iyon ay kaagad siya na pumayag sa ganoong proposal niya na agad na hinampas ng doktor ang kanyang kamao sa mesa at lumitaw ang isang malaking biyak sa ibabaw nito. Saka binaba ng doktor ang tawag at hinampas ang telepono sa lamesa sabay na pamura na lang sa direktor. Pagkatapos ng usapang iyon ay dumako muna tayo sa labas ng operating room, kung saan makikita natin si Old Zhang na nakahilata sa upuan at napapaisip tungkol sa kanyang universal skill at hindi niya maintindihan kung bakit nagkaganito ang lahat. Napaindayog sa tuwa si Old Zhang dahil napagtanto niya na may naririnig pa din na boses si Lin Fan sa kanyang isipan at hindi maintindihan ng mga dumadaan kung ano ang mali sa kanya at nagsimulang hulaan kung nababaliw na siya. Sa sandaling iyon ay isang napakatalino na ideya ang pumasok sa ulo ni Old Zhang na kinuha niya ang kanyang mga karayom at inilagay sa kamay. Sinubukan niyang eksperimentuhan ang sarili at itinurok ang karayom sa kanyang braso ngunit pati siya ay nasaktan ng sarili at ang mga taong nakakita ay nagsimulang humingi ng tulong, at makikita sa kanyang mukha ang paglabas nito ng bula mula sa kanyang bibig. Samantala sa operating room ay nagsalita ang galit na surgeon na si Dr. Wang nang imbitahan siya at binalaan siya ng direktor na maraming emergency at komplikadong operasyon ang ginawa dito na kung saan makakatulong sa kanya na magkaroon ng karanasan. Tiningnan siya ng dalawang nurse sa likod at sinabi ni Dr. Wang noong una ay hindi niya maintindihan kung paano nalaman iyon ng direktor na magkakaroon ng maraming komplikadong operasyon dito. Nanginginig sa galit na hawak ang scalpel sa kamay ng doktor sa harap ng katawan ni Lin Fan at binigkas ni Dr. Wang na simula nang napunta siya dito ay iniligtas niya ang batang ito ng 48 beses.
Ngunit pagkatapos niyang pumunta dito at hilahin ang batang ito mula sa kamatayan ay naunawaan niya na din sa wakas at hindi napigilan ng lalaking doktor ang kanyang mga luha sa panghihinayang na nagpasya siyang magtrabaho sa ospital na ito. Kaagad naman na pinunasan ng dalawang nurse ang luha at uhog ni Dr. Wang. Samantala lumitaw ang sistema ni Lin Fan na sinabing natapos niya ang unang misyon at maari na niyang magamit ang natanggap na body enhancement at tinanong kung gusto niyang gamitin ito ngayon. Napabuntong hininga na lang ang sistema at na-detect niya muli na may problema na naman sa isipan ng kanyang master at dahil sa kawalan ng kakayahang pumili para sa kanyang sarili ay automatikong pipili ang sistema para sa kanya. At sa makatuwid ay nagpasya ang sistema na gawin ang default ng pagpili, at ang sistema ay pinili ang yes na button. Pagkatapos ay nagsimula ng mag-countdown ang sistema at sinabing ang pagbubukas ng bagong lokasyon sa pag-start ng pag-countdown ng katawan ni Lin Fan ay sinisimulan ng ma-enhance. Samantala sa kasabay na oras na inooperahan si Lin Fan ay maririnig ang balita na ipinapalim ang tungkol sa bundok ng Taishan. Makikita ang TV na nakalagay sa pader na inuulat na ang mga bantay ng bansa ay natalo ang ilang mga halimaw ngunit madami pa din ang mga halimaw ang nakatakas at patuloy na hinahabol ng mga bantay. Pagsapit ng gabi ay lumabas si Dr. Lee sa ambulansya at sumandal sa pintuan nito. Tiningnan nito ang kanyang relo at nagsalita ng mapagtanto na medyo late na sila. Gayunpaman maya-maya ay lumabas ang isang nurse mula sa ospital kung saan kasama niya ang kapwa nurse na naghahatid ng pasyente sa isang stretcher bed na sinabi ng nurse na babae na ang operasyon ay matagumpay na natapos at ibabalik na nila ang pasyente. Inutusan agad sila ni Duke Lee na ipasok siya kaagad sa loob ng ambulansya. Pumasok na sa loob ng driver seat ang doktor at sinabi sa driver na siya na muna ang magmamaneho dahil may kapalit naman siya si Dr. Wang habang ang driver ay iginigiit na siya na lang muna ang magmamaneho. Nagsimula ng magmaneho ang doktor, ngunit pinigilan siya ng babaeng nurse na sinabing meron pang isang pasyente ang kailangan din ibalik sa mental hospital na kakatapos lang din ng operasyon. Lumingon si Duke Lee na hindi makapaniwala sa kanyang narinig at tinanong muli ang babaeng nurse. Nang makalapit na ang nurse ay sinabi niya kay Duke Lee na si Dr. Wang na nagsagawa ng operasyon kay Lin Fan ay hinihiling na ibigay ito sa kanya. Tiningnan ng punong doktor ang hawak ng nurse, at makikita ang hawak nitong surgical mask na isinulat ni Dr. Wang na magre-resign na siya. Samantala sa kabilang banda naman makikita ang dalawang kamay na nakadikit para magdasal. At makikita si Director Shi habang nasa mental hospital ay nanalangin sa lahat ng Diyos, at nakiusap na ang mga pasyenteng ito ay huwag nang maibalik dito sa kanya habang nakaharap sa bintana sa loob ng kanyang opisina. Tiningnan niya ang gate at mukhang tumalab naman ang kanyang pagdarasal, gayunpaman hindi nagtagal ay narinig niya ang tunog ng sasakyan ng ambulansya na nagmamaneho patungo sa gate ng mental hospital at napamura na lang ang direktor dahil doon. Dumating na ang ambulansya sa harap ng mental hospital at inilabas mula sa loob ng sasakyan ng pasyente na si Lin Fan. Lumabas ang direktor kasama ang dalawang staff para salubungin si Duke Lee at sinabi na medyo sobra na daw ito. Nagpakita ng plastik ng ngiti si Direktor Shi at aniya niya na hindi dapat ihatid kaagad ang pasyente pagkatapos ng operasyon dahil maaaring bumukas ang mga sugat nito at delikado. Habang nakatingin sa kanya si Duke Lee ay hinawakan nito ang stretcher bed ni Lin Fan at nagsalita na kahit na magkaibigan sila ay pananatilihin niya ang malinis na imahe ni Duke Lee at hiniling na manatili ang mga pasyente sa kanyang ospital ng ilan pang mga sandali. Nang marinig ito ng punong doktor ay napailing siya at nanginig sa iritasyon, pagkatapos ay bigla niyang niluhod ang mga tuhod sa lupa, na siyang ikinabigla naman ng dalawang staff na lalaki sa ginawa nito. Sinabi ni Dr. Lee habang nakaluhod na dahil magkaibigan sila ay pinakiusapan niya si Director Shi na huwag guluhin ang ospital niya, at pinagpawisan niyang sinabi na dahil ang dalawang pasyente na ito ay ginawa ang kanyang doktor sa hospital na lubhang mabaliw. Hindi na alam ng direktor kung ano ang sasabihin dahil malinaw na ang doktor ay hindi sinunod ang script na dapat sasabihin nito. Pagkatapos ay tumayo si Dr. Lee at hinawakan ang direktor sa balikat nito, at sinabing wala na siyang dapat sabihin dahil naiintindihan niya siya at alam niyang nagmamalasakit siya sa dalawang pasyente na ito. Pagkatapos nun ay agad siyang sumakay sa ambulansya at nagmaneho ng mabilis at iniwan ang dalawang pasyente sa mental hospital, at bago pa man makalayo ang doktor ay sumigaw ito at nagbigay ng paalam sa direktor. Awkward na nagkatinginan ng dalawang staff at saka tumingin kay Direktor Shi na nanatiling tahimik sa buong oras,
na kung saan napabuntong hininga na lang ito at wala nang magawa kundi bumalik na naman sa kanya si Lin Fan at Old Zhang. Lumingon ang direktor sa pasyenteng si Lin Fan at tinanong kung ano ang nararamdaman nito, na siyang tumugon naman si Lin Fan na sinabing okay lang ang pakiramdam niya habang ang dalawang staff sa isipan nila ay halatang hindi sila okay na bumalik na naman ang dalawang pasyente na ito.